Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Paghahatid ng tulong sa mga Pangasinenseng apektado ng habagat, pinangunahan ni Governor Ramon Kiko III. Kahandaan sa sakuna, mas pinalalakas sa Pangasinan. At dekalidad at libreng edukasyon, patuloy na isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Unang ratsyada. Palakpakan po natin ang ating mahal na gobernador! Personal na pinangunahan ni Governor Ramon Monmon V. Kiko III ang pamamahagi ng bigas para sa mga kababayang Pangasinense na naapektuhan ng habagat sa Bayambang. Ang bigas na ito na matatanggap po ng lahat po ng households sa 77 barangays of Bayambang ay mula po sa probinsya ng Pangasinan. Hindi lamang sa isang lugar ihahatid ang tulong dahil lilibutin pa nila ang 77 barangay upang matiyak na makakarating ito diretso sa mga pamilyang benepisyaryo. Isa ang Bayambang sa mga bayang labis na naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-uulan. Ilang mga barangay din ang binaha. Patuloy naman ang koordinasyon ng pamahalaang panlalawigan at mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang mabilis at maayos sa paghahatid ng mga pangunahing pangangailangan sa mga apektado. Napakalawak po ng Bayambang. It's one of the most populated towns in the province of Pangasinan. Just imagine kung paano natin maisigurado na ang bigas ay makakarating sa bawat tahanan. Yung alam mo kung sino ang mga tahanan na nangangailangan, sino ang pamilya na nangangailangan. Maraming salamat, Gob, sa binigyan niyong bigas para sa Bayambang. Maraming salamat po, Gob. Salamat po sa mga bigay niyo. Maraming salamat po sa inyong suporta na binibigay sa Bayambang. Lalo-lalo na po sa aming mga kabarangay, mga opisyales na mga barangay. Ramdam namin yung iyong pagmamahal sa mga tao sa Pangasinan, lalong-lalo na sa Bayambang. Samantala, tuloy-tuloy din ang pag-iikot ng Pangasinan Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa mga evacuation center sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan upang maihatid ang agarang relief assistance. Kabilang sa mga nakatanggap ng relief packs ang mga pamilyang kasulukuyang nakasilong sa mga evacuation center sa Bugulyon at mga Tarem. Bahagi ito ng tuloy-tuloy na pagtugon ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Monmon V. Kiko III upang matiyak na patuloy na nakakarating ang tulong sa mga pamilyang nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. Sa gitna ng mga hamon na dulot ng habagat at masamang panahon, binibigyang diin ng pamahalaang panlalawigan na ang serbisyo ay hindi lamang dapat ipangako, kundi dapat personal na isinasagawa at direktang naihahatid sa bawat pamilyang Pangasinense na nangangailangan. Pangasinan! Pangasinan! Walang nakakaalam kung kailan darating at kung gaano kalala ang pinsalang iiwan ng bawat sakuna, kaya't mahalaga ang pagiging handa. Isa nga ang probinsya ng Pangasinan sa madalas matamaan ng mga sakuna gaya ng bagyo, kaya't patuloy na pinalalakas ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan ang kahandaan at kakayahan sa pagtugon sa mga sakuna sa pamamagitan ng isinagawang Exercise Design Course Training. Isinagawa ang training sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office of PDRRMO sa ilalim ng pamumuno ni Governor at PDRRMC Chairman Ramon V. Kiko III at pinangasiwaan ng Office of Civil Defense o OCD. Kabilang sa mga tinalakay ang tamang pagbuo ng exercise design, scenario development, safety considerations, evaluation at coordination. Sa pamamagitan ng patuloy na capacity building, pagpapalakas ng kakayahan at mas mahusay na koordinasyon ng mga ahensya, patuloy na pinag-iibayo ng Pangasinan ang kahandaan nito sa anumang banta o kalamidad. Layo ng pamahalang panlalawigan na magkaroon ng mas handa, matatag at mabilis sumugon na pamayanan upang maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng bawat Pangasinense sa oras ng kalamidad. Nasa halos 2,000 mga estudyante ang nag-aaral ng libre sa Pangasinan Polytechnic College. Kaya naman, para matiyak na may sapat na espasyo para sa pagkatuto, ipinasakamay na ng pamahalang panlalawigan ang mga bagong classroom sa pamunuan ng PPC. May mga bago rin itong upuan.
Ang hakbang na ito, patunay lamang sa isa sa mga pangako ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan, ang gawing mas abot kamay ang dekalidad na edukasyon. Ang PPC ay hindi lamang isang pangarap. Ito ang katuparan ng napakaraming pangarap, lalong-lalo na sa ating mga kabataan at lalong-lalo na sa mga gulang na katulad nyo at katulad ko po. Matatanda ang 174.6 million pesos ang inalaang pondo para sa PPC ngayong taon upang masuportahan ang mga scholar at maibigay sa kanila ang dekalidad na edukasyon.